Magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid kay Kristo na naka-online sa hapon po ito. Muli ko pong binabalik ang ating pong pagbati sa inyo ng magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, na hinihiling ko pong tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, Panginoon, sa hapon pong ito, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Nagpapasalamat po sa amin pong pagsasama-samang magkakapatid upang mag-aral, o dakilang Diyos, ng inyo pong mga banal na salita. Marami pong salamat sa amin pong buhay na patuloy mo po ipinahihiram sa bawat isa sa amin. At idinadalayan po namin sa hapon pong ito, Panginoon, ang iyong patnubay sa amin pong gawain. At ang banal na Espiritu, dakilang Diyos, ay ipagkaloob mo sa bawat isa upang amin pong maunawaan ang mga salitang nais mong ibigay sa amin sa hapon pong ito. At sa lahat din po, dakilang Diyos, ng mga kapatid na naka-online, idinadalangin po namin na pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Pagpalain mo po ang mga salitang mapag-aaralan po namin, Panginoon, sa hapon pong ito. Amang banal, kayo po ang aming patnubay at gabay sa hapong ito ng aming pong pag-aaral. Ito po ang aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, na amin pong tagapagligtas. Amen. Ang atin pong pag-aaralan sa hapon pong ito ay ang chapter 5 ng Kawikaan. Nais ko pong basahin ang buong konteksto at umpisan ko po sa verse 1 hanggang sa verse 23. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy, magagawa mo ang mabuting pagpapasya, at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Sa verse 3, pagkat labi ng patotot ay sintamis nitong pulot, at ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi, kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. 5. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan. Ang landas na tinatahak, pabulusok sa kalaliman, pagkat di niya siniyasat daang patungo sa buhay. Ang daan niya'y liko-liko, hindi mo rin nalalaman. Kaya nga, aking anak, sa akin ay makinig. Huwag lilimutin salita ng aking bibig. Sa 8, lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at angkinin niyong iba. Sa kamay ng masasama ay mamamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala. Mga pinagpaguran mo, makikinabang ay iba. Sa 11, kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, walang matitira sa iyo kundi butot balat. Hanggang doon lang po muna ang akin pong babasahin. Pagsasamahin ko pong isasalaysay yung verse 1 at verse 2. Nais ko pong ulitin ito. Ang sabi niya, aking anak, sa salita ko'y pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Ang nais po niyang ipaunawa dito ay
dapat na tayo po ay mananatili sa salita ng ating Panginoong Diyos. At yung magkaroon po tayo ng patuloy na pay attention sa banal na salita ng ating Panginoon. At dahil sabi po niya sa Santiago, nais ko pong basahin sa Santiago 1:19, na ang sabi niya, tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Ang kukuhanin po nating words dito ay matuto kayong makinig. Kaya ang ibig sabihin po dito ay napakahalaga sa bawat mananampalataya, yung patuloy na nakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. At sinabi rin po ni Apostol sa Santiago na hindi lamang pakikinig, kundi yung pinapakinggan po natin ay atin din pong isinasagawa, upang, ang sabi niya sa verse 2, kung ang ating pinakikinggan ay atin pong isinasagawa, ang sabi po sa verse 2, sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Ang ibig pong sabihin dito ay kung patuloy po tayong nakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos at nagsasagawa, ito po ay magkakaroon po tayo ng wisdom, o yung tinatawag na magkakaroon tayo ng karunungan. Word of wisdom. Dahil ang sabi din po sa Efeso 4:29 ay 4:29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan at nang makakarinig. Yun po, pagka tayo po ay laging nakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos, magkakaroon po tayo ng karunungan na yung ating pong pagsasalita ay magkakaroon po ito ng pakinabang ng mga makikinig. Alam po ninyo, mayroon po akong laging kausap noon na tuwing magsasalita siya, mayroon siyang isinisingit na verse sa pagpapaliwanag. Nagtataka ako doon sa kausap ko, bakit nagagampanan niya na magkaroon ng isang verse na naangkop doon sa aming pinag-uusapan. Siguro dahil siya ay mayroong karunungang nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At yun po yung bunga ng pakikinig ng ating salita ng ating Panginoong Diyos. Nagkakaroon tayo ng wisdom, word of wisdom sa ating Panginoong Diyos. Yung tinatawag na may sense, yung ating pakikipag-usap sa taong nakikinig sa atin. At kung sa bawat salita na lalabas po sa ating mga labi ay mapapakinabangan, at sa bawat pagpapasya o magiging decision natin, ang sabi niya dito po sa 2, ang bawat sabihin mo'y may kaalaman ang ibabadya, sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya. Magkakaroon po tayo ng mga magagandang pagpapasya o magagandang desisyon sa ating mga buhay kapag tayo ay mananatiling nakikinig at nagsasaliksik sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa verse 3 po hanggang 11, nais ko rin pong bigyan ng salaysay ito, na yung sa verse 3, ang sabi niya, pagkat labi ng patutot ay sintamis nitong pulot, at ang kanyang mga halik kasiyahan nga ang dulot. Ito po yung ang ibig pong sabihin ng patutot ay yung tinatawag na yung babaeng nagtitinda ng aliw. Yun po yung mga patutot. Ang patutot yung mga babaeng ang sabi noon ay kalapating mababa ang lipad. At ito po ay bibigyan ko po ito ng
application na ito po yung mga mga makasanlibotang mga bagay at binibigyan po tayo dito ng babala, warnings na mag-iingat po tayo sa mga makasanlibotang bagay dahil ito po ay kaaway ng ating Panginoong Diyos yung mga sanlibutan. Kaya nais ko rin pong basahin dito po sa aklat pa din po ng Santiago na sa 4:14 sa aklat pa rin po ng Santiago kabanatang 4 ang sabi po niya hindi ninyo Santiago 4:4 pa. Santiago 4:4, sorry po. Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Yung patutot po ay isang uri ng makasanlibutan. At kaya dito po ay binibigyan tayo ng warning o pinag-iingat po tayo na yung lahat ng mga makasanlibutang bagay ay pinag-iingat po tayo dito dahil ito po ay pag-aari ng sanlibutan. At ito po ay kung kinakaibigan po natin ang sanlibutan, ang sabi ni Apostol Santiago, ang Panginoong Diyos ay magiging kaaway din po natin. Kasi kaaway niya ang sanlibutan. Kaya dito po ay binibigyan tayo ng babala o signs o warning na dapat tayo ay mag-iingat sa pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Yung mga worldly pleasures, kung papansinin po natin halimbawa, susubukan po natin mag-aya ng isang tao, sasabihin natin, pwede ka bang maaya sa church sa Sunday? Pero ang sasabihin niya, magre-refuse o sasabihin niya, marami akong gawain eh. Dahil ayaw nila, ang mas gugustuhin pa nilang pumunta doon sa sanglibutan. Pero kung aayain mo halimbawa doon sa may birthdayhan o kung saan man na sa outing ganyan, mas gugustuhin pa nilang sumama doon o pumunta kaysa doon sa church. Ganun pa kasi ang tao eh. Parang napakahirap. Yung mas gugustuhin pa nilang doon sa sanlibutan pumunta kaysa doon po sa lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito po ay inihahalin tulad ko po ang verse na ito, yung patutot po sa worldly, sa gawaing makamundo. Kaya ang kailangan po ay binibigyan po tayo ng warning o babala na parang kung tayo po ay nagmamaneho, may mga warning o signs na nakikita natin na babala. Ang sabi niya halimbawa, dahan-dahan dahil basa sabi niya, madulas kapag basa. At kung hindi mo yung sinunod, magkakaroon ng kapahamakan, maaaring madidisgrasya yung sinasakyan mo, yung minamaneho mo. Kaya napakahalaga yung mga babala, napakahalaga yung warnings at ito po ay mga warnings na dapat tayong umiwas o lumayo sa makasanlibutang mga bagay. At sa 7 at saka 11 po, dadako rin po tayo. Sa 7 po ay ang sabi niya,
Kaya ito po yung pag-ulit ng muling paalala na dapat po natin gawin. Ang sabi niya, kaya nga aking anak, sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig. Sa side po, ito po yung nararapat po natin gawin doon sa signs o babala. Ang sabi niya, lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Ito po yung dapat po natin gawin, na lumayo sa makasanlibutang mga bagay. Dahil ito po ay magkakaroon po ng hindi magandang kahihinatnan. Yung consequences po, kapag hindi tayo lumayo, ang sabi niya sa 9, baka dangal mo'y sirain at ang kinin niyong iba. Sa kamay ng masasama ay mamamatay kang maaga. Sa 10, ito po yung magiging consequences o magiging kahihinatnan kapag pinabayaan po natin, pagka tayo po ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Sabi niya, ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala, mga pinagpaguran mo'y makikinabang ay iba. Sa 11, kung magkagayoy, wakas mo ay anong saklap, walang matitira sa iyo kundi butot balat. Yun po yung magiging kahihinatnan ng hindi lumalayo sa makasanglibutang mga bagay. Kasi ang sabi po niya sa unang Korinto, nais ko pong basahin sa unang Korinto 6, 9, 10. Parang ako yung may-ari. Yan. Sabi po niya dito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapanlait, mapaglasing, magdaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya yan po yung mga gawain ng mga makasanlibutan. Kaya binibigyan po tayo ng warning o signs na lumayo. Dahil pupunta po tayo sa verse 12 hanggang 14. Ang sabi, babasahin ko pong muli sa 12, dito mo nga maiisip, dangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko ay nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Sa 13, ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. Sa turo ng aking punoy, inilayo ang pakinig. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, ni hindi na pinapansin, walang kwenta sa lipunan. Kaya ito po yung ito po yung mga naging kahihinatnan ng hindi lumayo sa sanlibutan. Yun po yung ang sabi niya, nagsisisi na. Magkakaroon na po yung pagsisisi na bakit hindi ko pinansin, sabi niya. Dangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko'y nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Yun po yung ginawa niya . At nagkaroon na po ito ng parang nagregret na siya. Bakit niya nagawa ang mga pagkakamaling iyon? At ang sabi niya,
At ngayon, sabi niya, narito ako, ang aking kalagayan ngayon ay hindi na, wala nang kwenta ang aking kalagayan ngayon, sabi niya. Kaya, ang yun pong kasabihan na ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Pero ang maganda po rito ay yung ma-realize yung mga pagkakamali at nakahandang magbago. Ang pinaka-importante po dito ay mayroong lugar ng pagbabago eh. Kung sakaling tayo ay nagkasala o nagkamali, ang pinaka-importante po ay mayroong kwarto o lugar ng pagbabago sa ating mga pagkakamali at atin pong tatanggapin na tayo po ay nagkamali. Marirealize natin, malalaman natin na dahil sa ating mga pagkakamali ay magiging lesson ito sa ating mga buhay. Dahil ang sabi naman po sa Roma 8:28 ay ang lahat ng bagay, sabi niya, ay babasahin ko po sa Roma 8:28 nang sabi niya, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Nais ko pong basahin ito, napakagandang verse po nito. Alam nating lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ang mga nangyayari po sa ating mga buhay minsan ay medyo mapait at masakit. Subalit ito po ay ang Panginoong Diyos po ay mayroon siyang magandang layunin para sa ikabubuti. Kaya nga po ay hindi naman po kailangan na sasabihin natin na dapat muna tayong magkamali, hindi po ganoon. Ang nais ko pong sabihin dito ay sa ating bawat pagkakamali o sa ating mga pagkukulang na nangyayari sa ating mga buhay, ay ang pinaka-importante ay mayroon po tayong lugar na pagsisisi, lugar na ilapit sa ating Panginoong Diyos ang ating mga pagkukulang, at ang isipin po natin na ang bawat pangyayari sa ating mga buhay ay para po sa ikabubuti. Mayroong plano ang Panginoong Diyos para sa ating buhay kung bakit ito nangyayari. Dadako po tayo sa verse 15. Sa verse 15 hanggang 18. Ito po ang verse 15 hanggang 19 po ang akin pong babasahin. Sa 15, ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. 16, kung ikaw ay may anak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapanga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan, upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Sa 18, kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Sa 19, mabait siya at mainhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Ito po ay payo. Payo po ito sa mga
na dapat gawin ng lalaki sa kanyang asawa. Habang binabasa ko nga po ito, nangingiti ako sa sarili ko. Ang sabi ko, parang coincidence naman ata ito. Sabi ko, napunta sa akin itong verse na to, at maaring nagpapaalala rin ito na ang lalaki ay karapat dapat lang niya nang mahalin ang kanyang asawa, na siya ay maging tapat. Sabi niya, ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Ito po ay payo sa kapwa ko lalaki, na yung asawa na kailangan maging tapat sa ating mga asawa. Maaring sa lahat ng bagay, napaka-importante yung katapatan. Yung tapat sa paglilingkod, tapat sa ating mga trabaho. Napaka-importante sa ating mga buhay yung katapatan, yung nagsasabi ng totoo. Napakahalaga po yan, yung katapatan. Yan po yung yan yung magbubukas ng kapayapaan sa ating mga puso. Kung nagkakamali man tayo, ay sasabihin natin ito ng tapat, at yung magiging consequence niya ay tatanggapin natin ito. Basta ang pinakamahalaga dito ay sasabihin natin ano man ang nangyari. Ang importante po doon yung magiging tapat. Noon pong andun kami sa kabila, mayroon pong isang bata na inutusan kong bumili ng tinapay. Binigyan ko siya ng 20 pesos. Ang sabi ko sa kanya, papakibili mo nga ako ng tinapay. Ang sabi ko sa kanya. Ang pagkakaalam ko ay 5 piso ang bawat isa. Pero nung dumating siya, ang sabi niya, pastor, sabi niya, ang ibinalik niya sa akin ay 5 piso. Ang sasabi niya sa akin, bakit? Di ba 5 piso isa? Hindi po, 4 na piso lang po ang isa. Yung sasabi po ng nagtitinda, 4 na piso na lamang daw po. Sabi niya. Kaya ibinalik niya sa akin yung sukli. Ang sabi ko, napaka ano naman tong batang ito. Kaya nung pag-alis ng bata, binigyan ko siya ng pera niya. Napakaganda po kasi yung tapat sa lahat ng bagay, yung katapatan po. At yan po yung nung nagpunta po ako diyan sa Cavite, yun po yung natutunan ko kay Ating Nelly, na kailangan kong maging tapat sa kanya noon. Kung ito man ay pagagalitan man niya ako o hindi, basta ang importante ay masasabi ko yung pagkakamali ko, yung nagawa ko sa kanyang pagkakamali. At kasi parang ating Nelly kasi parang palagi ko po siyang naalala at nababanggit, kasi lagi ko po kasing naaalala si ating Nelly. At pag nakikita ko nga po, pag lumalabas ako sa pintuan doon sa church, nakikita ko po yung picture po naming dalawa doon, na ako ay nakaakbay. At talagang ako pa ay natatouch pag nakikita ko yung picture namin. Yun po yung picture namin siguro, yung last na yung mga December po yun eh. Yung huling punta niya na umattend siya sa aming anniversary, at andun yung aming picture na lagi ko siyang naalala. At yun po yung unti-unti ko pong natututunan sa akin pong buhay, yung pagiging tapat, yung pagsasabi ng totoo. Ito po, yun po yung anuman yung magiging consequence nito, basta ang pinaka-importante ay yung magsabi ng totoo, magsabi ng may katapatan. Yun po yung pinakamagandang karakter ng isang tao, ng isang Kristiyano, tapat, na naglilingkod saan man, lalong-lalo na sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Yung katapatan, yung tapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nais ko pa pong idagdag doon
doon sa pagpapaliwanag doon po sa verse 15, doon po sa Malakias. Kasi ano po ako nung binabasa ko ito eh, yung sa Malakias 2:14. To 2:14 hanggang 15 ang sabi niya, itinatanong ninyo kung bakit, sapagkat alam ninyong sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa na pinakasalan ninyo nang kayo'y bata pa. Siya'y naging katuwang ninyo, ngunit ngayoy sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya. Bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ano ang layunin niya upang magkaroon ano ang layon niya upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos? Mag-ingat nga kayo, huwag magtaksil ang sino man sa inyo sa babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sabi ko nga nung binabasa ko dito, aray ko, sabi ko nung pero ito po ay isang, sabi ko nga, napaka-coincidence naman itong verse na napunta sa akin. At salamat sa chapter na ito na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos na pag-aaralan po natin, at ito ay napunta pa sa akin. Kaya yung pagmamahal sa asawa ay napakahalaga sa ating mga lalaki, sa ating mga asawang lalaki, na ito po yung unang dapat gawin ng kapwa ko lalaki, na dapat na sa kanya, sa ating mga asawa lamang ito itututok. Sabi niya, ang tanging mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Ang tanging mong pag-ibig ay iukol sa kanya lamang. Ibig sabihin, siya lamang talaga ang dapat na mamahalin. Tayo po ay dadako na po sa chapter 20, 21 hanggang 23. Pero uunahin ko po yung 21 nang sabi niya, ang paningin ng Diyos sa tao'y di iniaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Ang sabi po ng verse na ito, ang paningin ng ating Panginoong Diyos ay nasa atin palagi. Kahit saan tayo pumunta, kahit ano ang ating ginagawa, ang paningin ng Panginoong Diyos ay nasa atin. Kaya kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, ang Panginoong Diyos pa rin po ay nakatingin. At kung tayo po ay gumagawa ng hindi mabuti o gumagawa ng masama, ang Panginoong Diyos ay nakatingin pa rin sa atin. Ang Panginoong Diyos ang banal na CCTV ng ating mga buhay. Siya ay laging nakatingin sa atin kasi sabi po niya sa Jeremias, nais ko pong basahin sa Jeremias 23. Sa Jeremias 23:23. Ang sabi niya, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi sa iisang lugar nananatili. Walang makapagtatago sa akin. Nakikita ko siya saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Ito po ang sabi ng Panginoong Diyos. Walang makakapagtago sa akin. Nakikita ko siya saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa,
at nasa lahat ng lugar. Kaya ang Panginoong Diyos po ay nakatingin palagi sa atin. Nakikita niya anuman yung ating mga ginagawa. Ito man ay mabuti o ito man ay masama. Sa verse 22 po ay sabi niya, kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Siya ay mamamatay pagkat walang pagpipigil at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libingan. Nais ko pong pumunta ulit dun po sa aklat ng Santiago. Ang sabi po niya sa 15, kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Nais ko pong ulitin, kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Kaya yun pong yung kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Yung ibig sabihin po ng nakaumang yung ito po ay patibong ng diablo sa atin. Kaya at sabi niya, siya ay mamamatay pagkat walang pagpipigil. At dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libingan. Ito po yung ito po yung spiritual na kamatayan. Yung paghihiwalay po ng katawan at kaluluwa. Sabi po niya sa 15, nais ko pong ulitin itong verse na to na sabi niya, nais ko lang pong bigyang linaw po itong 15. Ang sabi niya, kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kung tayo po ay nagbubunga ito ng pagkakasala, kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. At aalalahanin po natin na darating ang panahon na ang Panginoong Diyos ay huhusgahan niya ang bawat tao. Ano man ang ginawa ng tao, mabuti man o masama. Ayon po dun sa unang Korinto 5, pangalawang Korinto 5:9, 5:10, nang sabi niya, ang Panginoong Diyos ay darating ang panahon na huhusgahan niya tayo. Kaya anuman yung ating ginagawa dito sa mundo, mabuti man o masama, doon natin ang Panginoon ang puhusga sa atin dahil siya ang nakatingin anuman yung ating ginagawa dito sa mundong ito. Siya ang nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa dito sa mundong ito. Kaya alam niya, kaya siya po ang maghuhusga sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay gumawa ng kabutihan dito sa mundo at lumayo tayo, umiwas tayo sa sanlibutan at yung ating mga pagkakasala at pagkakamali ay atin pong ibinigay sa Kanya, inihingi ng tawad dahil ang sabi ng Panginoong Diyos sa unang Juan, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan ay nakahanda siyang magbigay at ng pagpapatawad at nakahanda siyang linisin ang ating mga kasalanan. Kaya kung
tayo man po ay nakagawa ng mga pagkakamali dahil dahil sa mga makasanlibutan na gawain, ay ang Panginoong Diyos ay nakahandang magpatawad sa atin. Bagamat ang sinasabi niya ay sa Mateo 26:41, nais ko lang pong basahin itong verse na ito, na Mateo 26:41. Ang sabi niya, ito po yung dapat nating gawin dahil ang diablo po ay nakaumang, o ang kanyang patibong ay nakaumang, dahil ang sabi niya, magpuyat kayo at manalangin. Ito po yung sa Mateo 26:41, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Pero huwag po natin sanang gagawing scapegoat ito. Kasi ang tao po, lagi niyang sinasabi na tao lamang daw siya, na tao lamang na nagkakamali. Lagi niyang sinasabi ito, ginagawa niyang dahilan o scapegoat ba, na tao lamang. Pero hindi po, mayroong pinagagawa ang Panginoong Diyos po sa atin upang tayo po ay makaiwas sa tukso. Sabi niya, magpuyat kayo at manalangin. Magpuyat, ano ba ibig sabihin ng magpuyat? Maghanda. Maghanda at manalangin. Maaari pong, kaya hindi po natin maaring gawin o scapegoat yung tayo ay tao lamang na nagkakasala, tao lamang na nagkakamali. Madalas ko pong naririnig kasi yung salitang yan na tayo ay tao lamang marupok. Pero nung nabasa ko po ito, hindi naman pala dapat na ganoon, na kundi makakaiwas tayo sa kasalanan o sa tukso dahil sa ang sabi niya, magpuyat kayo at manalangin. Laging ibig sabihin na magpuyat, yung laging handa, yung parang yung gwardiya na kailangan gising lagi. Hindi siya kailangan natutulog. Kailangan niyang magpuyat at laging handa. At pinaka-importante po dito ay yung pananalangin. Magbibigay po ako ng isang kwento na mayroon daw mag-asawa na tuwing papasok yung kanyang asawa ay sa kanyang trabaho, ay nung dumating yung asawa, nung kinahaponan, dumating yung kanyang asawang lalaki na galing doon sa trabaho. At ang sabi niya, honey, nagtataka ako, bakit tuwing aayain ako ng mga kasamahan ko sa trabaho, bakit hindi ako makasama? Sabi nung asawang lalaki. At nung pagkasabi nun, ngumiti lang yung asawang babae, na ang sabi niya, hindi mo lang alam na tuwing lalabas ka sa pintuang yan, ako ay nananalangin sa kwarto. Yung pala ginagawa nung babae niyo, ng kanyang asawa, na paglalabas na yung kanyang asawa papunta sa trabaho, ipinapanalangin niya yung kanyang asawa na sana ilayo sa anumang hindi magagandang bagay. Kaya napaka ganda rin po yung pananalangin. Napaka-importante po yung pananalangin na upang tayo po ay makaiwas sa tukso at kasalanan. Bago po tayo magtapos, na humihiling po ako ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang Banal, marami pong salamat sa hapon pong ito, at natapos po namin, o dakilang Diyos, ang amin pong pag-aaral ng iyong mga banal na salita. At dinadalangin po namin na ang pinahayag mong mga salita mo sa aming mga buhay sa hapon pong ito ay maging
warning o sign po sa magiging payo sa bawat isa sa amin ng dakilang Diyos na kami pong lahat ay laging handa at laging manalangin sa iyo, Amang Banal. Salamat po sa pagkakataong kami po ay nagsama-samang magkakapatid kay Kristo at dalangin po namin sa hapong ito ang patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat kapatid na nakinig sa hapon pong ito, Amang Banal. Idinadalayan po namin ang patnubay at pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Amang Banal, pakaingatan mo po kami at patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa amin pong paglilingkod sa iyo, na patuloy po kaming nakakapaglingkod sa iyo, Amang Banal. Salamat po sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa pagmamahal na lagi mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat o dakilang Diyos sa lahat ng pag-ibig mo na ipinagkakaloob mo po sa amin. Ang patnubay mo po sa bawat isa ay ipagkaloob mo sa amin sa hapong ito. Ito po ang aming idinadalangin at ipinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na amin pong tagapagligtas. Marami pong salamat sa inyong lahat na nakinig sa ating Bible study at naka-online. Magandang hapon po.